Nakatakdang ilabas ng Commission on Elections bago matapos ang buwan ang inisyal na listahan ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, ang mga ito ay makikita sa website ng poll body. Pero paglilinaw ng opisyal, hindi lahat ng mga ito ay papayagang tumakbo, lalo't inaasahan din nila ang pagdating ng ilang petisyon kabilang na ang petition to cancel COC at petition to declare nuisance candidates. Pagtitiyak naman ni Laudianco, sasailalim sa mahigpit na pagsala ang mga natanggap nilang COC na umabot sa higit 43,000. Bago po matapos ang buwan na ito ng Oktubre, mga around October 29 po ay ilalabas na po ng COMELEC sa aming website yung pong initial o yung ating listahan ng mga nakapag-file ng COC at mga kandidato. Ngunit hindi po ibig sabihin na to na kapag nandun ang iyong pangalan ay ultimo magiging kandidato ka na kagad sa darating na halalan. Dahil tandaan po natin, itong buwan ng Oktubre, dito po namin matatanggap at ibang uri ng mga kaso katulad ng petition to cancel or deny due course sa mga COC ng mga questionin yung kanilang qualification tulad ng age, yung pagiging Filipino citizen, yung residency, yung literacy requirement at yung pagiging registered voter. Dito rin po natin naasahan na magsasampa ng kaso yung naman pong question doon sa mga disqualification na hatulan na ng korte na mayroong perpetual disqualification o yung mga lalabag pa sa mga batas at alituntuning pangalalan na maaring magdulot din po ng disqualification. At asahan nyo rin po sa loob po ng 5 araw ay magsasampa po ang COMELEC Law Department ng tinatawag na petition to declare as nuisance candidate doon sa mga kandidato na nakita naman po natin na parang hindi po nila alam yung kanilang posisyon na tinatakbuhan, wala silang totoo o bona fide intention na tumakbo para sa halalan. Manggugulo lamang sa halalan, magpuput into mockery ng election process at higit sa lahat po, yung may masamang layunin na lituhin yung mga botante, mang-agaw ng boto doon sa mga lehitimong kandidato